At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng social media natin sa inyo ni Madam Chika. Isang controversial na pangyayaring naganap kamakailan sa loob ng Malacanang kung saan nagpatutsada si dating Pangulong Rodrigo Duterte o Tatay Digong laban sa matataas na opisyal na kasalukuyang administrasyon sina Speaker Martin Romualdez at Castro. Sa isang public event, hindi nag-atubili si Tatay Digong na ibulgar ang mga kabalbalan at mga hindi kanais-nais na ugali ng opisyal sa loob ng palasyo. Ayon sa mga saksi, si Duterte na hindi pinalagtas ang mga kontrobersyal na issue ay nagbigay ng matinding puna kay Romualdez at Castro, mga malalapit na kaalyado ng kasalukuyang administrasyon. Ang mga pahayag ni Duterte ay nagbigay ng malupit na mensahe hinggil sa kanilang pagkilos sa gobyerno at mga desisyon na anya hindi nakikinabang ang mga mamamayan. Ipinahayag ni Tatay Digong ng ilang tao sa loob ng Malacanang ay abala sa pansariling interes at hindi kapakanan ng nakakarami. Nagsimula ang insidente sa isang okasyon kung saan nagtipon-tipon ng mga miyembro ng administrasyon ngunit hindi inaasahan ang pagsabog ng galit ni Duterte. Ayon sa mga nakasaksi, tinawag ni Duterte si Romualdez at Castro upang magsalita ng harapan na may kasamang pagbibintang na ang kanilang mga aksyon ay naging sagabal sa mga programa at inisyatibo ng nakaraang administrasyon ay naglalayong maghatid ng tunay na pagbabago sa bansa. Dahil dito, nagsimula ring magbigay ng mga detalye si Tatay Digong tungkol sa mga hindi pagkakasunduan at mga salungatan sa loob ng Malacanang. Inilahad niya ang ilang mga insidente kung saan ang mga desisyon ng mga kasalukuyang leader ay nagdunot lamang ng kaguluhan at kalituhan. Pinalakas pa ni Duterte ang kanyang pahayag sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga hindi kapanipaniwalang hakbang na ginawa ng mga leader na anya hindi nagdudulot ng makatarungan at tamang pamamahala. Samantala, ang mga reaksyon mula sa mga kasama ni Romualdez at Castro ay magkahalong magkabigla at pagtanggol sa kanilang mga pansarili lamang. Ayon sa kanila, wala silang ginagawang mali at tanging ang pagkakaroon ng iba't ibang pananaw ang naging dahilan ng tensyon sa pagitan nila ni Duterte. Hindi rin umano nila inaasahan na sila'y panghihinayangan sa harap ng publiko ng isang dating Pangulo na mayroon ding mga galit sa personal na laban sa kanila. Sa ngayon, patuloy ang pag-usbong ng usapin tungkol sa mga pahayag na ito at inaasa magkakaroon pa ng mga karagdagang reaksyon mula sa iba't ibang mga kasapi ng gobyerno. Ang matinding pag-atake ni Duterte kay Romualdez at Castro ay nagbigay ng matinding ingay sa politika ng bansa at nagbigay ng pagkakataon na masusing suriin ang estado ng kasalukuyang administrasyon sa mga isyu ng pamamahala at papapalakat sa gobyerno. Abangan natin ng mga susunod na kaganapan at kung bago ka pa lamang sa akin channel ay huwag kalimutang mag-like, share and subscribe para update ka sa aming bagong balita.